God. Biyernes naman po, as we always say, TGIF. Today and every day, God will always be first. Kaya isang pinagpalang biyernes po ng umaga, no? Sa lahat po na inuna ang Diyos sa buhay nila. Kaya ito po ang ating pasasalamat muli sa ating Panginoon sa isang matagumpay na buong linggo na dinaanan natin na walang bagyo, walang unos na hindi natin nalagpasan. Kaya salamat sa Diyos. Ito po ating Friday edition, ating Almus Salmo. Kaya nais ko na pong hilingin sa mga kasama ko na sa umagang ito na pakishare lang po ang ating live stream para mapukaw din po, magising din ng iba sa katotohanan na dapat inuuna ang Diyos sa buhay. Okay, kaya bigyan na po natin ng daan para makabati po sa inyo. Nahin po dito sa aking katabi at parang kagigising lang po. Brother Jess, Happy Friday! Amen, amen, amen. Good morning, Lord. Good morning, Brother June. Good morning, Sister Tina, at sa mga kapatid nating makakasama. Isang mapagpalang Friday morning po. Talagang napakapalad natin dahil isang linggo nang sumisikat si Haring Araw at nakalampasan natin ang sinasabing super typhoon. Although sa ibang lugar medyo talagang grabe ang nangyari, pero pinaka-importante tayo ay nakatayo pa rin ngayon at ibig sabihin, bagong bukas, bagong araw, bagong pag-asa. Amen. At dahil andyan ang araw, makakapaglaban na naman si Brother Jess. Hindi siya mapapagalitan ni Sister Cherry. Okay. Amen po, amen. At bigyan po natin ng daan. Sister Tina, nakapaglaba ka na ba? Hindi rin po ako yung naglalaba. Kanina pa po nakasalang kagabi pa. O si baka si Brother Boyet din. Diba? Thank you, Lord. At binigyan nyo kami ng pagkakataon na magsama-sama muli ngayong araw. Good morning, Brother June, Brother Jess. At maraming salamat sa mga blessings na binigay nyo sa amin. Yung mga tagalaba po at tagaluto. Salamat po sa Diyos. Salamat. Salamat. Para sa mga tagalaba, tagaluto, para sa inyo ito. Okay lang po ba yung volume ng boses ko? Kasi in-adjust kahapon baka nakalimutan ibalik Opo. sa dati. Okay. Malakas. So Opo. tayo po ay mananalangin na. At ito na, i-record ko na yung original na kanta natin nung pinanta ko sa isang prayer meeting. Pinapunta ko dito yung aking bunsong anak para ipaayos ito. At gagamitin ko na ito sa ating opening prayer, no? Ang ating original song ng Sino Ako. Santo. Amen. O Panginoon, tunay nga po, Lord, na kaibuti mo sa amin. Minahal mo kami kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kami makabangon muli sa aming buhay na pagiging makasalanan. Salamat, Panginoon, sa liwanag na taglay mo sa umagang ito. Salamat sa pagkising mo sa amin, Panginoon, sa biyaya ng bagong umaga, sa biyaya ng matagumpay na buong linggo mula Lunes hanggang Biyernes. Salamat, Panginoon. Salamat sa dakilang pagmamahal mo, sa tulong mo, Panginoon,
sa lahat ng kaloob mo sa amin, Lord, ang aming pamilya, ang Sinoco family, at higit sa lahat, Lord, ang kaisa-isang buktong na anak mo at ang iyong banal na spirito na sumasa amin mula nung kami ay naging Kristiyano. Kaya Lord, salamat dahil napakabuti mo sa amin, Panginoon. Pagsusumikapan namin na magpakabuti rin, Lord. At susubukan namin matulad sa iyong anak na si Jesus sa magitan ng iyong banal na spirito, mapangyayari mo ito, Panginoon. Ayaw na po sana namin magkasala pa, Lord. Ayaw na namin saktan pa ang iyong kalooban. Kaya tulungan mo kami sa paghahangat namin na mapaligaya namin kayo sa magitan ng aming buhay. At Lord, hinihiling din po namin ang mga kahilingan ng mga kapatid namin. Ano man po ito, alam ko, hindi nalilingid sa inyo. At kung kailangan man nilang kagalingan, Panginoon, ay inaangkin din namin na ito'y pagkakaloob mo. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming lahat ng kahilingan na ito. Na nilalakapin na po namin ang pasasalamat dahil alam namin napakabuti mo sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Tatalikdan pati sarili ko. Yan po ang paanyaya ng Panginoon sa bawat Kristiyano. Kailangang unahin po natin ang ating Panginoon, hindi ang sarili, kundi ang ating Diyos. At panghuli ang ating sarili. Una ang Diyos, pangalawa ang ating kapwa, at panghuli ang sarili. Mahirap, pero hindi imposible kung ito'y loloobin ng Panginoon sa atin. Okay, kaya yun pong ating recording medyo magulo dahil nirecord po ito during prayer meeting, At pero pinadala ko po sa Japan, hiningi ng ating music ministry sa Japan, ayusin daw nila, lalagyan nila pinadala ko lang yung boses ko, yung kanta ko. Tapos lalagyan na nila ng background para medyo makinis at malinis. Okay, kaya tutunghayan na po natin ating salmo para sa araw na ito. Katulad ng dati, babasahin natin ito ng makalawang beses at ang unang pagbasa ay ginaganap natin sa wikang Ingles at babasahin ito ni Sister Tina sa wikang Ingles at babasahin po ni Brother Jess sa wikang Tagalog. Beloved sisters and brothers, it's Friday today, the 14th day of November. And our psalm reading will be taken from chapter 19 of the book of Psalms, verses 2, 3, 4, and 5. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm for today is, "The heavens proclaim the glory of God." The heavens are telling the glory of God, and the firmament proclaims His handwork. Day to day pours forth speech, and night to night declares knowledge. There is no speech, nor are there words. Their voice is not heard, yet their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. Brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to to God. At ito po sa wikang Tagalog. Ang ating salmo po sa wikang Tagalog. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating naririnig, ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay maabot hanggang sa dulong ng daigdig.
Gumawa ang Diyos sa langit ang tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito at parang siyang masayang kasintahan tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, Salamat praise sa God. Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Teka, sandali lang. Ating camera. Thank you, Lord. At siyempre po, katulad ng dati, bagong lahat, isa muna pong awit ang ating pakinggan. Ito pa. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa sumpang sa'yo magpakailan paman, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay, at mapapawi ang takot, sakit, ang akong walang hanggan. Ikaw lamang ang pangakong susundin sa Oh, praise God. Ikaw lamang ang pangakong mamahalin at susundin. Dalawang bagay na dapat pong makamtan o magampanan natin, no, sa ating buhay. Ang ating mahalin at sundin ang kalooban ng Panginoon. Hindi lamang sa araw na ito, kundi hanggang wakas ng panahon. Brothers and sisters, tunay nga po na mahal tayo ng Diyos. Walang pagdududa kung na talaga naman pong walang ninais ang Diyos, kundi ang ating makamtan ang ating kaligayahan. Di po ba? That's how much God loves us. Ayaw po niya na dumaranas tayo ng hapis o pasakit, di ba? Kaya nga bumaba siya mula sa langit, di ba? Para tulungan tayo sa ating kalagayan, para may angat ang ating kahabag-habag na kalagayan, na tayo rin po ang may kagagawan, di po ba? Hindi naman ginusto ng Diyos na tayo ay magdusa, di ba? Pero bakit tayo nagdudusa? Why is there suffering, di ba? Paulit-ulit na po nating sinasagot ito. No? Ano po ba ang what brought suffering to mankind? Yung pagkakasala po natin, pagkasala ni Adan at ni Eva, pagsuway sa salita ng Diyos. Kaya ito ang nais ipaalala sa atin ng Panginoon, di ba? Kaya sabi nga po dito, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, di ba? Umaga, umuulat tayo, may pag-uulat tayo, almusal mo. Sa gabi, may pag-uulat din tayo, banalitang hapunan. Kaya tama po yun. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Ibig sabihin, walang tigil. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi at araw. Hallelujah. No? At sa bawat misa, no? Sa bawat banal na misa, andun ang pag-uulat ng salita ng Diyos, ng kanyang mensahe. Gusto ng Diyos na paalalahanan tayo araw-araw, 365 days a year and 24 hours a day. Di po ba? Kaya lang, tayo mismo yung nagsasara ng tenga o ng pintuan ng ating puso para tanggapin natin ang mensahe ng Diyos. Ayaw nating makinig, di ba? Pero napalaganap na ng Diyos. Sabi nga po sa ating Salmo
sa lahat ng dako na umabot na. Ang balita ay umabot na sa duluhan ng daigdig. Yun po yung panghuling sinabi nating salmo. It has reached, the word of God has reached to the ends of the earth, brothers and sisters. Naparating na ng Diyos ang kanyang mensahe sa bawat sulok ng daigdig. Kaya lahat ng tao ay walang dahilan na hindi nila naratnan o narinig ang katotohanan. Kung sakaling wala ang katotohanan sa isang nilalang, ay hindi na po kakulangan ng Diyos, kundi kakulangan na mismo ng tao. Diba? Tayo po yung masyadong self-centered. No? Ayaw nating ituon ang pansin at ang kahalagahan ng Diyos sa buhay po natin. At yan ang lagi nating pinapaalala araw-araw, di ba? Tingnan niyo po ang ating ebanghelyo sa araw na ito, di ba? Parang nakakatakot, di ba? Sabi nga po dito, they ate, they drank, they got married, no? They were given in marriage until the day when Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Diba? Ang tao, hindi nagbago, hindi nagbabago. Ang kanilang laging pinakakabalahan ay ang mga material at pisikal na bagay. Nakakaligtaan ang mga bagay na pang-spiritual. And brothers and sisters, mind you that spiritual things are eternal. Eternal po ang spiritual things. Ang ating kaluluwa ay eternal. Mamatay man itong katawan na ito, pero ang ating kaluluwa ay mananatiling buhay. Kaya dalawa lang ang pwede nating pupuntahan sa eternal life. Either eternal damnation or eternal joy in the company of God and His saints and holy angels, brothers and sisters. Kaya yan ang paalala sa atin muli sa araw na ito. Huwag kang magpakabisi, kapatid. Yung pinag-aaksihan mo ng panahon, baka hindi magbigay ng eternal joy sa iyo. Baka temporary joy, yes. Pero yun nga, paalala ng Panginoon, di ba? Hindi mo madadala sa langit, di ba? At napakahalaga po ng ating ebanghelyo, di ba? At ito ay babala, no? Sabi nga ni Jesus sa ating ebanghelyo, whoever seeks to gain his life will lose it, but whoever loses his life will preserve it. Kita niyo po, if you preserve your life, di ba, you will lose it. Kasi you will lose God, di ba? Puro ka trabaho, di ba? Puro ka barkada, puro ka good time. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nangungumpisal. Ang tagal na panahon, hindi ka nangungumpisal. Pag namatay ka mamayang gabi, paano ka na lang, kapatid? Kaya go to confession, brothers, sisters. Ito po ay boses ng Diyos para sa inyo. Kailan ka pa makikinig at maniniwala na merong impyerno sa matitigas ang ulo? Baka ikaw yung matigas ang ulo, kapatid, di ba? It's about time, no? We have to wake up, gising. Gising na tayo sa katotohanan, di po ba? And let's inspire one another. No? We're not judging anyone here. Hindi ko naman sinasabi kayo yung makasalanan, ako ay banal. Ang sinasabi ko lang, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag magalit, bagkus magbago ang buhay. Diba? Para sa ating lahat ito. Kasi whoever seeks to gain his life will lose it. Lalong mawawala ang buhay, lalong mawawala ang kaligayahan mo. Diba? At isipin mo, sabi, whoever seeks, tapos sabi ito, I tell you, in that night, there will be two in one bed. Ikaw at ang asawa mo, one will be taken at the other left. Yung isa dadalhin sa langit, yung isa hihilahin ng demonyo papuntang impyerno. Kaya tanungin natin, sino kaya yung isang yon? Baka ako yon, di ba? But don't worry, brothers and sisters. Habang may hininga, may pag-asa, di ba? Kaya
sabi nga, the call of Jesus today is not to panic but to prepare, to live meaningfully by letting go of attachments to material things, and to always remember that eternity is real. It's real. Totoo ang eternity. Eternal damnation in hell is real. Eternal joy in heaven is real, brothers, sisters. And it's our choice. So what is your choice today? Di po ba? Kaya kung nais mong, kaya yun po, ano ba pinakakabalahan mo? Di ba? Kaya brothers and sisters, be ready, no? It does not matter kung di natin alam kung kailan tayo mamamatay o kailan babalik muli si Kristo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari po. No? It's either maunang bumalik si Jesus, ayon sa kanyang pangako, the second coming of Christ, or we will die ahead of His second coming. Kaya kung hindi man bumalik si Jesus kaagad at mauna tayong mamatay, parehas din po epekto nun. We will be judged accordingly, according to how we live our life. Kung paano natin ginamit ang buhay na hiram natin mula sa Diyos. Diba? Kaya, it's not about knowing when the Lord will come or when we will die, but about being sure that when He does come or that when we will die, we have lived a life that is pleasing to Him and that glorifies God. Kaya yan po ang paalala. Kaya habang may panahon, di ba? Hindi lahat naman tayo nakakasala, no? It's not about preparation, it's not about never falling, but in rising every time we fall, going to confession every time we sin. Kaya brothers, sisters, God is good. He wants to give us another chance today. Kaya ito po ay panibagong araw, panibagong pagkakataon na magbagong buhay. Kaya sana all, no? Sana all makinig, sana all lagyan ng aksyon, no? Put into action the words that you have heard today, brothers, sisters, from the very mouth of God Himself. Be ready, for you do not know when the judgment is coming. Amen. Brother Jess, good morning. Amen, amen, amen. Good morning ulit, Brother June, Sister Tina, sa mga kapatid mo natin. Paano ko ba sisimulan ng aking sharing? Siguro, tayo ay binuhay ng Diyos. Bakit? Every morning, yan ang tinatanong ko sa sarili ko. Thank you, Lord, at nandi buhay ulit ako. Thank you, Lord, at nagising ako. Bakit nga tayo binuhay ng Lord? Isang malaking katanungan para sa akin, pero siguro ang dahilan hindi para kumita lang tayo ng pera o para magtrabaho, kundi para sundin ang kanyang kagustuhan, no? At para bigyan tayo ng bagong pagkakataon, bagong buhay. Siguro para to love more blessing, more mission. Yun ang nalagay ko ang dahilan kung bakit tayo binubuhay, Lord, every day. More blessing, pero kinakailangan na siguro, Brother Jules, Sister Tina, hindi ito mag-i-stop sa atin, Hindi lang natin to iipunin mga blessings natin. Kasi pag nag-stop na rito, inipon lang natin, hindi na ito tawag, hindi na blessing ito, Kinakailangan natin i-share ito sa kapwa natin. Kasi before, guilty rin ako dyan dahil yung joy dapat Jesus sa others and you dati, why lang ako, ako lang, pamilya ko lang ko. At kadalasan sinasabi ko, hindi pa sapat ito, kulang pa ito. Dapat hindi tayo matakot, hindi tayo maging maramot o sabihin na natin, ang pagkakataong ibinibigay sa atin ni Lord, sigurado sa battle, every battle, na ilalagay sa atin tayo ni Lord, ay isusupply naman niya lahat, makikita naman natin sa
sa Bible na talagang bawat battle na pinadala niya itong mga tauhan natin sa Bible ay hindi niya pinabayaan, ano. Talagang sinuplayan niya up to the last minute ng kanilang at hindi sila na Dahil ganon ang nangyayari, hindi kasi natin alam ang oras natin. Oras na. Ordinary day, maybe, yun na po ang judgment day natin, Kinakailangan lang po natin na siguro always pray na kay Lord na to come, na mabuhay tayo, na para tayo ay makasunod at makagawa pa ng mga kagustuhan niya, sabi nga, umulan at bumagyo, ayos lang. Pero dapat umulan at bumagyo, Diyos lang ang kailangan natin. Because kung Diyos lang ang tayong laging magkakaroon tayo ng pananalig sa Panginoon, because of our faith, we can overcome yung fears na natatakutan natin lagi na para makasunod sa Kanya. Matatanggal natin ito, Palitan natin yung faith with yung fears ng faith at siguradong tayo ay makakasunod at walang alinlangan na tayo ay gagantipalaan at patutbayan ng Panginoon. Amen po. Amen. Mamaya po, pagkatapos ni Sister Tina, meron akong isang isi-share, na napakagandang kwento po, ng isang lalaki na Amerikano, and siya ang naging during his time, siya ang pinakamayaman na Amerikano sa Amerika. At kaya napakaganda ng kwento po ng buhay niya para matuto tayo, na after all, riches cannot buy happiness in life, diba? Kaya dahil nasa kanya lahat na ng pera, lahat ng katanyagan, kilalang kilala siya, at saka well respected siya, diba? Kaya walang pwedeng gumalaw sa kanya dahil sobrang yaman niya. Pero na-realize niya na wala pa rin pala yung kanyang kayamanan. It's not enough for him to be happy. Okay, Sister Tina? Amen. Yun po, napakaganda yung kwento ni Brother Jun na yan, na talagang marami pa rin naman po na mga mabubuting mga tao na mas pinaprioritize, una sa lahat, good morning ulit, Brother Jun and Brother Jess. At napakaganda po ng ating ngayon, salmo, pagbasa, gospel, kung talagang susuriin natin, i-digest natin talaga yung mga ibig sabihin. Ang langit ay yung tawag daw, naghayag na ang Diyos, pinahayag, nandyan na, nakalatag na lahat ng biyaya. Ano ang ating ginawa sa mga biyaya, Talagang mas prioritize natin na gamitin yung mga material, ginamit, sabi naman dito sa reflections, ang sabi, wala naman pong masama. Sa araw-araw, napakarami natin pinagkakaabalahan, mga pamilya natin, mga trabaho, pag-aaral, libangan. Pero sabi dito, wala naman pong masama dito. Sa katunayan, mahalaga ang mga ito dahil nagbubukas ito ng pagkakataon na tayo ay lumago at mapuno ng karanasan. Yun po yung sasabi ni Brother Jess kanina na dapat i-share po sa ibang tao, Kasi yun po yung nangyayari ngayon sa ating gobyerno na yun sabi na yung you live, yung ang sino man ang magsikap na magligtas sa sarili ay mawawalan nito, Kasi yung, kumbaga iniimbak mo yung pera mo, yung salapi mo for the future. Pero hindi mo alam ang future mo, na God is the only one na nakakaalam ng future, or yung plan natin is hindi naaayon sa plan ng ating Panginoon. Kaya mas lalo silang yung mga nagkamkam ng mga salapi na yon, na ngayon na maaari silang makulong or freeze yung kanilang assets or what, mas
the more na nawalan sila lalo, no? So yun po yung isang vivid example na Tama yung ang ganda ng binigay mong halimbawa, Sister Tina, no? Kasi katulad niya, no? Ang ganda ng motivation nito, no? Ang kanila, dahil sa pagmamahal sa pamilya at pagmamahal sa sarili, gusto nilang mabigyan ng comfortable life yung pamilya nila. Pero, It's not sinful, wala no? akong masama. Para bigyan mo ng happy life ang iyong pamilya. Opo. Pero yung Opo. paraan ay yun ang naging masama, 'di ba? Unang-una, nagnakaw sila, no? Niloko nila ang bayan. Mga tao. Pangalawa, nakalimutan nilang sumunod sa kautusan ng Diyos, 'di ba? Parang nalasing na sila ng kanilang kayamanan, 'di ba? Nag-greedy. Kasi Voracious. pag mayaman ka, attractive ka sa mga babae, 'di ba? Kaya ang daming babaeng lumalapit sa iyo, Ugal. malakas ang temptation, 'di ba? Kaya Ugal. yun. Kaya brothers and sisters, yun ang sinasabi ni Sister Tina, no? Maraming bagay na hindi naman masasama, katulad ng kayamanan, trabaho, o mga Health. miyembro ng pamilya natin, di ba? O pagmamahal sa sarili natin. Hindi naman po kasalanan, mahalin ang sarili natin. Pero kung ito naman ay sobra sa nararapat na nakalimutan mo na ang Diyos sa buhay mo, doon po nagiging masama. Go ahead, sis. Amen. Yun po yun, no? Kaya, kanina, talagang iyak po ako ng iyak. Kaya medyo sinisipon-sipon. Iyak po ako ng iyak. Kasi talagang sobrang pagbangon ko, paggising ko, after ko mag-pray, sabi ko, nagpe-pray bago mag-pray. Paggising ko, nakita ko nag-post yung anak ko ng memories, no? Yung nasa Canada. Memories din ng magkakapatid. Na tapos, nag-post siya ng I miss you, no? Sa mga kapatid niya na nandito. Na, yun po, no, karamihan po nung mga kamag-anak, hindi naman po lahat-lahat, no. Kadalasan nakikita natin, ayaw nilang umuwi, ayaw nilang umuwi ng palagi sa Pilipinas kasi magastos daw po, no. So, yun po yung pino-point out ko na sa mga anak ko, sabi nung anak ko na nasa Canada, sabi niya, Ma, there's always a time for everything. Hindi yung talagang papatay mo na yung sarili mo sa trabaho, sa ano. Kailangan, yun nga, merong a time for family, for praising, for yung magsisimba ka, magano. Lagi kong chinecheck yung mga anak ko, nagsimba na ba kayo? Lagi kong tinatanong, kung talagang nagbago yung duty mo, mag-online mass ka, kailangan makarinig ka kasi pagka nawili ka na hindi na nagsisimba, pati anak mo, pati mga masasanay kayong hindi nagsisimba, mawawala talaga si Lord sa buhay nyo. Pero pag nandyan si Lord sa buhay nyo, talagang everything will follow. No? Talagang nakakaiyak po na isang mga lalaki mong anak na magsasabi ng I miss you, I love you, Ma, I love you, na nakakaano po, no, na yung ibang tao is, yun nga, abalang-abala, yun na sabi ni Brother John, ano po ba ang ating pinagkakaabalahan sa ngayon, no? Talagang abalang-abala tayo sa mga pagtatrabaho na dapat malaman natin yung trabaho na yun, binigay ni Lord sa'yo to help others, no? To help others, to help you. Basically yung family mo, oo, no? Pero yung mas maganda po na mag-share tayo, no? Yung true generosity is yung nga po yung na-hurt yung bulsa natin, no? Yung sabi nila na hindi lang yung barya mo ang ibibigay mo, yung konting barya mo lang ang i-share mo, no? Kaya na talagang naiyak-iyak, sobrang iyak ko po kasi talagang hindi ko po akalain, sorry po na hindi po ako makakasama sa ating LSS dahil supposed to be last Saturday po, talagang nakaredy na po yung maleta ko, Brother June, Brother Jess. Kompleto na po siya. Pinakita ko pa, pinicturean ko pa kay Sister Sally, pagkain na lang po ang hindi ko na liligpit, no? Pero ando na po lahat, toiletries, everything, no? Nag-uusap na kami, Sister Sally, anong babaunin namin, anong isi-share namin sa dinner, no? Talagang, sobrang excited na po namin. Pero yun nga po, dahil sa bagyo, hindi tayo natuloy, no? Pero blessing in disguise, sabi ko nga prayer, answered prayer si Sister
Baby Garcia, sabi niya sana ma-postpone kasi may ubo pa ako, sabi niya. Sabi ko, ayan, Sister Sally, answered prayer na yung mga nagsabing ma-postpone. Sabi ko, ganun. Kaso ako naman yung hindi makakasama. So, parang ang point ko po is, aalis po ako is it's a gift po for my 65th birthday na sinasabi ko po na nung 60th po ako na supposed to be magpa-party ako, nakaplano na everything, no? May team na po ako na K-pop, pero hindi po natuloy dahil sa pandemic, no? Sabi ni Lord, malahimik ka dyan. Maging simple lang ang iyong welcome sa senior citizen. Nag-65, nagplano na naman po sila ng travel. Hindi na naman po natuloy dahil yun nga po nagkasakit ang aking anak at nasa kanya nakatuon ang aming pag-aalaga, no, at finances. So, okay naman po sa akin yun, no? Pero nakakaiyak po, katulad siya sabi ni Brother Jun, na yung mga anak nga niya is talagang napaka-thoughtful. Yun po yung nakakaiyak na yung despite of na marami rin silang mga bills na babayaran, marami rin sila. Pero yung bang yung kung di ba nakaka-touch na yung may gift na sila sa iyo for your birthday, tapos yung bibigyan ka pa nila ng pabaon na para mag-enjoy ka daw sa trip mo. Talagang iyak. Hindi ko na po inaasahan kasi may birthday gift na po ako eh. Hindi ko na po inaasahan na may pabaon pa. At nakakaiyak talaga na hindi pa sila na doon sa pabaon na sabi parang bitin daw yung baon, no? Hindi daw ako mag-enjoy. Na parang talagang yung the fact na yung care ng anak mo na although alam mo kailangan din nila ng financial assistance pero gusto ka lang nilang mapasaya. Di po ba nakaka-touch po yun na yun po yung pagkakaabalahan natin. Sabi ko, anak, sige na, magro-rosary na ako kasi may live stream kami. So, let's pray always. Sabi ko, pray harder. Na pray harder na everything. Lahat ng mga grasya, lahat ng talino nyo, lahat ng trabaho nyo, lahat ng yan galing sa Panginoon. Hindi yan binigay sa inyo ng sino man, no, nakalagay dito sa first reading natin na talagang tsaka yung gospel natin, talagang yung salmo po sila, no, nagra-rhyme na talagang yun dapat nating maghanda talaga tayo sa ating yung kingdom ng kaharian ng Panginoon, hindi yung paghandaan natin yung ating mga future ng sa maraming salapi, no, para sa ating kinabukasan, no. Kaya talagang dapat maging vigilant po tayo na yun po yung nasabi ko kahapon na we are here to win souls, no. Ito po yung ginagawa natin na makaano pa tayo ng maraming kaluluwa bumalik sa Panginoon. Hindi tayo nabuhay para to win our battles, to win our na mga kasikatan, no, fame and fortune, no, yung kayabangan po natin sa talino natin ay buhos natin sa lahat na para sa ika-glory ng ating Panginoon. Amen. Yan na po. Yeah. At ito na po yung kwento ni John D. No, D as in door o Denmark. John D. Rockefeller. At sabi nga po, he was only 33 years old when he became the first millionaire of America. When he was 43, he owned the largest company in the world. Hindi lang sa Amerika, sa buong mundo. Siya ang nagmi-ari ng pinakamalaking kumpanya, Standard Oil Company. When he was 53, he became the first billionaire in America. No? Unang-una naging bilyonaryo at the age of 53 sa Amerika. No? Isipin nyo naman, daming mayaman sa Amerika. It was at this time, in the early 1900s, he became very sick. Nagkasakit siya. He could only eat crackers and milk. No? Biro mo, cracker lang at saka gatas lang ang pwede niyang kainin. Despite of his billions
na pwede siyang bumili ng steak araw-araw, ng pinakamasarap, magpa-cater siya sa pinakamasarap na restaurant araw-araw. He could afford, no, with his billions of US dollars. And yet, ang pwede lang niyang kainin because of his poor health, no, ay crackers lang at gatas. Nakakaawa naman, di ba? At least tayo, hindi tayo bilyonaryo, no, pero kung makakain ng kanin at saka tuyo, parang wala nang bukas. Parang hindi nakakain ulit. Minsan nagugulat ako, yung isang kaldero, kung halos ang bilis maubos, no? Mayroon akong naobserbahan minsan nung ako'y pumunta sa probinsya. Nasa lapag lamesa yung kaldero. Kung makakuha, talaga namang only rice. Pero si Rockefeller, no, billionaire, hindi maka-only rice. Bakit? May sakit, di ba? At yung sakit niya, kahit ang yaman niya, walang gamot, no? So, sabi po dito, okay. One night, sabi ganon, hindi siya makatulog, no? One night, John was unable to go to sleep. So he turned to God in prayer, no? And was given a vision. Nagkaroon po siya ng pangitain. In the vision, God said to him, all the money in the world will do you no good in heaven or hell. Sabi ng Diyos sa kanya. Your job and your responsibility are to give it away and to bless others. Yan. Gamitin mo daw yung kayamanan mo para magpaligaya ka ng kapwa mo. So the next day, pagkagising niya, he called his staff together and inorganize niya yung John D. Rockefeller Foundation. Naging philanthropist po siya, no? Namigay siya, nagfinansya ng mga pag-aaral ng mga mahihirap, nagpatayo siya ng mga hospital, tumulong siya sa mga aba, no? By the millions of dollars. At because of the Rockefeller's foundation and giving away, no, many diseases were wiped out in the early part of the century, no. So yung mga sakit doon, yung mga bakuna, finansya, mga research, no, kung paano gumaling yung mga sakit, ginastosan ni Rockefeller Foundation, no. So sabi po dito, Rockefeller's wealth increased as he spent next 40 years of giving it away. So habang namimigay siya ng pera sa mga mahirap, lalong yumaman pa siya. And he discovered his true calling in life. Natagpuan niya kung anong bukasyon niya sa buhay niya. So God gave him peace of mind, inner healing, and ito maganda, open the door for God to give him not only spiritual healing or inner healing, but physical healing. He was healed. No? So Rockefeller experienced many miracles in life. And in the midst of it all, he found his true calling. His health turned around. No? Nagbago ang kanyang health. Lumakas siya ulit. He spent the next 40 years giving away the wealth that he had accumulated. No? He have received the peace and mind that came with it. The inner healing God gave him made him possible his outer physical healing. No? Kaya sumulat siya ng isang libro. No? Ito ang libro na sinulat ni it was John Ben. May sumulat ng libro tungkol sa buhay niya. Ang title po ng libro, True Wealth. No? True Wealth. Ang tunay na kayamanan. Sabi po doon, ang tunay na kayamanan is not a measure of success, but a measure of responsibility. Kaya the more na God increases your blessing, yun na sinasabi ni Brother Jess kanina, increase your responsibility. Lumalaki po at lumalawak ang iyong responsibilidad, di ba? Kaya yan po ang paalala sa atin ng Panginoon. Happiness is not about material wealth,
but spiritual wealth, brothers, sisters. Yung pag-impok ng kayamanan sa langit, di ba? Dahil lahat tayo ay pupunta doon. Lahat tayo ay pupunta sa eternal life. Walang makakapigil, no? At dadalwa lang ang pwede nating datnan sa eternal life. Eternal damnation, walang hanggang pagsisisi o walang hanggang pagdiriwang sa piling ng Diyos. Ano, Jess? Amen, amen, amen po. Totoo yun na akala natin kasi money that makes everything, ano. Ito yung nangyayari ngayon sa sitwasyon natin ngayon dito sa atin sa Pilipinas, ano, na nag-focus yung karamihan, lalo-lalo na dito sa mga flood control na sa pera, no. Akala nila with that bulk na kanilang kikitain, everything will be magiging masaya ang buhay nila, magiging ayos ang buhay nila. Ay sabihin na dahil mabibili nila lahat ang gusto nila, mapupuntaan nila lahat ang gusto nila na and power, no? May power sila. Pero ano nangyari, no? Hindi natutulog ng Diyos at talagang naramdaman nila ang paalala ng Diyos na hindi ito ang kailangan ng bawat tao. Pansinin po natin, ano, kung laging ganito ang ginagawa natin na may kasalanan tayo, wala tayong peace of mind, wala tayong lagi tayong may kaba, lagi tayong iniisip natin, parang may multo lagi tayong natatakot tayo sa buhay natin, ano. Hindi natin alam kung sabi nga ni Sister Tina, hindi natin alam na kung kailan tayo kukunin ni Lord, ano. Pwedeng one ordinary day ngayon, alam mo ordinary day lang ngayon, hindi mo alam it's a judgment day mo na ngayon, ano. So hindi mo rin pakikinabangan, hindi mo rin magagamit ang mga nakuha mo, mga hinakot mo, mga sabi na natin kung ano man nakuha mo, no. Kailangan i-share natin ito sana, no. Ganun man sana ang ginawa nila, pero sana na-i-share nila. Gumawa sila katulad katulad ng kinuwento nyo si Mr. Rockefeller na talagang isinyer niya, no. Hindi niya inipon lang na inipon para sa kanila at sa pamilya nila, kundi isinyer niya para sa kabutihan ng nakakarami. Amen po. Amen. Nais kong batiin yung mga kaibigan ni Sister Ardea, no? Yung anak na teenager ni Sister Bing tsaka ni Brother Arman. Si Darius Yu, no? Mga bata pa ito. Si Hyacinth Ayesa Roque. Good morning sa inyo, no? Natutuwa kasi ako sa mga ganitong edad, no, na merong attraction sa ganitong gawain, no? Kasi sabi nga, sino ba nagsabi nun sa prayer meeting natin? Karamihan kasi mga lumalapit sa Diyos yung mga senior citizen. Bihira yung mga bata, no? Kaya nakakatuwa yung mga bata. Doon ako na-attract yung mga bata na nararamdaman nila na meron silang attraction sa supernatural, di ba? Amen. Kaya yun ang tunay na blessed, no? Kaya pinagpala kayo, no, ng Panginoon, no? Sa atin maraming bata na gusto nagpupuntang prayer meeting. Si Nanemnem, di ba? Kaligayahan nila. Si Aipa, di ba? Saka si Ria, ganun din, no? Si Iday, yan, si Iman po. Si Iman. Nakaka-inspire sila, no? Kaya kasi ako nung bata pa, hindi ako gano'n eh. Sana all. Okay, Sister Tina, bago tayo magdasal. Amen. Yun po nga, no, sabi dito sa ating gospel, sabi, kung nasaan ang katawan, doon nagtitipon ang mga buitre. Kaya kung nasaan po yung ating puso, kung ano po yung kinikrave natin, doon tayo pinapasok talaga ng mga kalaban, no? Talagang, kaya pagka spiritually, po tayo, guided,
yun po yung din ang mga nangyayari, katulad yung mga bata na yan na nagagabayan at nakikita nila sa mga magulang nila na sumasama sila, gumagaya sila. Ganon din po yung kumbaga sa hindi magbubunga yung puno ng halimbawa yung puno ng mangga, ganon din yung ibubunga niya. So, ano ko lang po yung sinabing Brother June kanina na yung si Rockefeller na hindi na nakakakain. Yun nga po na napag-usapan namin yun ng mga kapatid ko, ng mga in-laws ko, ng mga sabi, yun nga yung irony, no? Dati wala tayong pera, walang pera o pambili. Pwede natin kainin, mga matatamis, mga kung ano dyan, no? Pero ngayon na may pera ka na, may konting pera ka na gusto mong kumain na matamis ng mataba, ng mga masasarap, hindi na pwede kasi diabetic na tsaka may hypertension na. So yun po, no, kaya talagang you are what you eat. Kaya yung habang bata pa, talagang i-train din natin to eat healthy sila. Tapos yun nga po, may isa pa po ako, Brother June, na may isang player na sabi na kinuwento sa akin na in-auction daw niya po yung kanyang award na Precious Award na para to help yung mga casualties, yung mga na typhoon na Kaya parang yung kumbaga sa precious po sa iyo yung mga awards na yun yung mga na yan Pero ibibenta mo, aalisin mo, ipapaano mo para itulong, no? Talagang napaka isang gawain na yung kanyang kanyang ginawa na para makatulong lang, no? Talagang napakaganda po na sana matularan din ng ibang mga sikat na mga players o mga artista na yun po yung mga nasa isip paano makatulong sa kapwa. Amen. Kasi yung trophy na yon, walang halaga sa langit yun. Pero yung na-gather mo na pera, na pinangkawang gawa mo, yun ang may halaga. So, yung trophy mo ngayon, nagkaroon ng halaga sa langit. So, i-convert mo, no? Yung kung anong kayamanang pangmundo ka, kasikatan ba yan? O kayamanan, i-convert mo into heavenly riches, no? Heavenly wealth. Kaya brothers and sisters, wala ka mang kayamanan sa mundo. Huwag ka malungkot, di ba? Pantay-pantay po tayo, no? Mayaman ka at mahirap ka, may kalalagyan kang maganda sa langit, di ba? Kaya kailangan lang manalig ka na lahat ng narinig mo ay para sa iyo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya pagsumikapan po natin sa sambayan ng Sinoko, lahat tayo magsumikap na magpakasanto at magpakasanta. At yung dahilan kung bakit po tayo magsama-sama sa gawain na to. Magtutulungan po tayo hanggang sa kakayanin natin. Kaya again, I'd like to remind everyone, no, yung ating overnight retreat sa Bulacan, no, ay i-take advantage din po natin. At yung Life with the Spirit seminar, nakakatuwa kasi timely, no, na patapos na rin yung ordinary time natin, no, sa simbahan. It will end sa November 23, if I'm not mistaken, yung Christ the King, no? Sunday. Tapos Advent na. Pasko na. Pasko na. Kaya papasok na po tayo sa bagong calendar year ng ating simbahan. No? Kaya tama-tama, very timely po yung retreat natin for us to be able to prepare, no, for the coming of Jesus. Diba? Pasko kasi, we must be, dati ang preparation natin pag Pasko, diba? Diba natatawa si Sister Tina. Mamimili ka na, diba? Pati mga isusuot mo, pagsimba, yung sapatos, yung bag, diba? Pag-iipunan mo na yan. Pero ngayon, para masaya ang Pasko, kailangan bago lahat. At saka kailangan may magandang ihahanda sa Pasko. Yung Noche Buena, pinaghahandaan yan. Iniisip na kung ano mga lulutuin ko. Pero nakalimutan yung spiritual preparation.
nakakalungkot, di ba? Nabili mo na ang lahat, may bagong bag ka, may bagong sapatos. Pero ang tanong, meron ka bang bagong puso para sa Diyos? Okay, kaya manalangin na po tayo. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa iyo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa almusal mo sa umagang ito, na ngayon ay busog na busog kami sa salita na nagmumula sa iyong bibig. Salamat sa tunay na pagkain ng buhay, Panginoon, ang iyong salita, ang siyang nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Tunay nga pa, Panginoon, na mahal mo kami, kaya pagsusumikapan po namin na maibalik namin ang kabutihan mo sa amin sa pagsumikap, Lord, ng pagsunod namin sa kalooban mo. Lord, continue to inflame us. Patuloy mo kaming pag-alabin mo, Panginoon, sa pagmamahal at pagnanais namin maging banal, maging santo at maging santa. Alam namin, Lord, mapangyayari mo ito kahit ito'y imposible sa amin. Kaya salamat, Panginoon. Lord, ano man ang kahilingan ng mga kapatid ko sa Bayanasino ko Catholic Charismatic Community, at ano man ang kailangan ng bawat isa sa amin, bawat miyembro ng aming pamilya, maging ito yung pag-iingat sa physical, spiritual, mental, emotional, financial problems, Lord, alam ko ay hindi mo loloobin, Panginoon, at kami po protektahan mo. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil tinuturing mo kaming mga sariling anak. Kaya salamat, Panginoon, sa pagbilang mo sa amin, sa pamilya mo. Kaya alam namin, Panginoon, sa tulong mo ay makakapanatili kami sa iyo. Kaya thank you, Lord. Thank you for loving us. At lahat ito pinasasalamatan namin sa pangalan ni Jesus, na kasama mo naghahari at ang banal na Espiritu, isang Diyos, dakilang Diyos, ngayon at magpas sa walang hanggan. Lahat magsabing, Amen at Amen. Amen. Taos pusong pasalamat. Okay. At kami sipat papalamanin ko na po itong dalawa para makapagplancha na. Kanina naglaba yan. Brother Jess! No, matutuyo na po yung isang paikaw. Pwede nang planchain lang yung konti. Amen. Po, salamat po at sumikat. Isang linggo nang sumisikat na magandang araw po natin at tayo talagang hindi pababayaan ni Lord at manalig lang po tayo. Isang mapagpalang Friday morning po sa inyong lahat. Amen po. Salamat po, Brother June, Sister Tina at mga kapatid. Lalo-lalo na kay Lord. Amen po. Okay, Sister Tina. Yes, Lord. Thank you po, Brother June, Brother Jess, mga kapatid na nakinig po sa atin. Sana po may napulot po tayo at gamitin natin ito sa ating buhay pang araw-araw. At kagaya ng sabi ng kanta, salamat, O Diyos ko, at binago mo ang buhay kong ito. Thank you, Lord. Thank you po. Thank you so much, Brother Jess, Brother June, and brothers and sisters, and God bless po. Happy weekend, and pray po natin na yung maging successful ang LSS. Sumobra sa S. Sorry. Thank you. God bless po. Okay, thank you, Sister Tina. Thank you, Brother Jess. God bless. God bless. God Amen, bless. amen. Okay, nais kong pasalamatan ang mga kapatid natin, ng mga hindi nang iiwan.
Sister Maricar and Brother Oliver. Brother Sed, saka Sister Jinky. Go boy. Sister Angel, saka si Ginoong J. Cruz. I love you, bro. Sister Amita Flores. Si Brother Edwindo, saka Sister Jocelyn Raquel. Sister Telma Falsis. Sister Bing at Brother Arman Dadap. Hello kay Ardea, kay Aifa, kay Ria. I love you, Aifa. I love you, Ria. And of course, si Sister Aida Mendoza Johnson, Sister Maricel, at kay Tara. Tara, I love you. Sister Fe Batak Makatula. And of course, si Brother Cas Makatula. Brother Jason Leoncito. See you tomorrow. Bukas na pala yun. Isang tulog na lang. Si Sister Hazel Lucena. Batiin ko na yun si Brother Edmond. No? At saka siyempre Sister LB Lucena. Brother Arnel. Saka Sister Jo Alejandro. Sister Evelyn Avila. Nice ko pong batiin. No? Parents po ni Sister Bing na lagi niyang kasama, siguro nanonood, Sister Sally, tsaka si Brother Ray. Brother Ray nga pala pangalan ng daddy niya, hindi Rick. Brother Ray Martinez. Okay, at continue to pray for Brother Dave Martinez po, no, yung kuya ni Sister Bing na dialysis patient. Okay, at sino pa ba? Of course, si Sister Evelyn Avila, Sister Ami, tsaka Brother Romy Suelto, si Cielo, tsaka Brother Rene Cuarto. See you tomorrow. Sister Rose Hayasi. Hello na kay Sigero. Sigero, good morning, my friend. Sister Margie Borromeo Santos. Hello na kay Sister Ka. Si Brother Manny, Sister Maria Banyes, Sister Rose Picayo. See you tomorrow, sis. Hello, Brother Elmer. Our Sister Delia Alonso. Hello rin kay Iday. Sister Opel Oclarino Espanyol. Sister Pinks. Brother Rick Coronel. Brother June Coronel. Brother Jonathan Villanueva. Sister Gay Reyes. Sister Jocelyn Raquel. Sister Media Capuen Baculo. Sister Tin Clemente. Good morning, sis. Laging pag-join mo, salamat. Pagpalain ka ni Lord, no? At si Sister Sally Eco, Sister Gloria, tsaka Brother Amir Tupas. At ang ating kapatid din sa Japan, Sister Honeybee Reyes, Sister Annabel Perez Giron, Sister Senber Anaer, Sister Talit, Sister Karen Isi, at Sister Miraflor de la Cruz. Brother Resty Casimiro Arellano, good morning bro. Sister Alicia Anyosa, Sister Ellen Sirojales Padayaw, Sister Fair, at saka si Brother June Fair, Quizon Sido, si Sister RCJ Penudo Lofredo, Sister Lolit Isguera, Brother Valentino Isguera, si Dandan Isguera, Sister Net Cotora, Sister Liberty, at saka Rio Kagiwa. Rio, I love you. Sister Olive Saludes. Hello na kay Brother Romy Saludes. Sister Connie Herrera, Sister Lucy Francisco, Sister Suli Anyo, Brother Ronald Alayay. Good morning, bro.